Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Alam niyo po, ako'y naturiti noong nakaraang araw po mga kabayan at hindi ko rin po alam kung saan ako mag-uumpisa, maghahanap, magtatanong sa mag-asawa na natulungan po natin na si Kuya Brian and Ate Annalyn mga kabayan. At nabagit ko rin po doon sa mga ilang videos po natin mga kabayan na sabi ko sana merong makapag-message po sa atin or kumontak man lang po sa atin na nakakita po sa kanilang mga kabayan, kasi nga po wala naman silang number sa atin at wala din tayong number sa kanila dahil ang cellphone nila ay nawala, no? Base sa kwento nila nung natagpuan po natin sila mga kabayan. So ngayon po mga kabayan, yung ating napagtanungan, nakausap na may nangyari kay Ate Annalyn, hinimatay sa gitna ng kalsada, sinugod sa ospital, no, hinatid ng isang tricycle driver, pinuntahan ng asawa na si Kuya Brian at binenta yung mga naibigay sa kanila para merong pambili or pamasahe o yun ang mga kwento mga kabayan nung tayo ay nagpunta ng Alaminos. At yung nabanggit ko rin po mga kabayan, baka nasilip ng may-ari ng lupa na nakita na unti-unting nagkaroon ng mga gamit na mukhang yung pangsamantala na pagtira dyan ay mukhang pangsamatagalan. So marami tayong naging palaisipan po mga kabayan sa biglang na-surprise po tayo sa pagbalik natin na wala na tayong nakitang bubong ng kanilang bahay kubo mga kabayan, na ang naiwan lamang doon ay yung mga marurupok at yung luma nilang mga sako, trapal doon sa bahay kubo nila mga kabayan. So ngayon, hindi lang ako at hindi lang kayo, no, nagulantang tayong lahat sa nadatan natin sa kubo ni Kuya Brian and Ate Annalyn. At balikan po natin, nabanggit ko nga po na sana merong kumontak or sila mismo mga kabayan na makisuyo, kontakin tayo o mag-message, no, na kung ano na ang nangyari sa kanila. Pinaalis ba sila? Ano ba ang dahilan kung bakit bigla-bigla lang sila? Dahil sinubukan natin balikan ang tulay ay wala po sila doon. At ako'y nangihinayang sa mga kalakal na mahirap hanapin, no? Pero naiwan doon, nakatambak yung iba at may mga tubig pa doon mga kabayan. So nag-antay ako ng ilang araw mga kabayan at eto na nga, no? At eto na nga mga kabayan na ilang araw lang ang lumipas at merong nag-message sa atin. Yes po mga kabayan, meron pong nag-message sa atin. Pero napakalayo na nito from Alaminos. Imagine mga kabayan na napakalayo na nito from Alaminos. Napadpad daw po si Kuya Brian and Ate Annalyn dito sa bayan ng Bugalyon. Nagulat po ako mga kabayan na nagmensahe sa akin at kasagsagan ng ulan, no? Kasagsagan po ng ulan mga kabayan ay naglakbay si Kuya Brian and Ate Annalyn. At nung sobrang lakas ng ulan mga kabayan, huminto daw ito ang mag-asawa, sumilong, huminto at nagpalipas o nagpatila ng lakas ng ulan mga kabayan. So sa tagal daw ng ulan mga kabayan, merong nakapansin sa kanila, isa sa kapatid ng barangay kapitan po, na kung saan
doon sila huminto po mga kabayan. So nasilayan po ito ni Kuya Ronnie de Guzman, na kapatid ng barangay captain po mga kabayan. At tinanong daw ito, para bang naantig o naawa si Kuya Ronnie po mga kabayan na nakita nila yung pedal. So yun yung message ni yung pedal na nakita na dala-dala niya mga kabayan, may mga trapal daw, yung ganyan. Tapos naawa daw siya mga kabayan at inalok ito na kung gusto nyo pwede kayo dito magpalipas ng gabi or magpahinga kayo dito. So nag-message sa akin po mga kabayan, no? Nag-message sa akin, nag-send ng video na sa katunayan po mga kabayan ay sila, no, na natulungan natin kasi si Ate Annalyn and Kuya Brian ay nagkwento, meron daw tumulong sa kanila na isang vlogger na ako nga daw po mga kabayan. Nagkwento siya doon sa taong pangsamantalang nagkop-kop sa kanila o nagpasilong sa kanilang mga kabayan. So nagkwento siya doon na napakabait daw ng team, ganyan ito, tumulong sila, lahat-lahat, ganyan-ganyan. So nagpasa, no, nakisuyo sila. Yes, nakisuyo yung mag-asawa na kumontak sa akin mga kabayan, kaya napamessage sa atin si Kuya Ronnie de Guzman na taga dito sa Bugalyon. So imagine mga kabayan, from Alaminos going to Bugalyon. Sa katunayan, nandito, nakararating lang namin dito sa Bugalyon mga kabayan, na nagpipida lang. Pero hindi ko naitanong kung dala-dala nila lahat ng gamit nila, no? Kasi nga, sabi ko nga, ay isa sa mga tricycle driver na kausap natin ay binenta para gamitin o baka may binili dahil sinugod nga ito sa ospital. So, syempre, ay sabi ko, ang importante na nalaman ko na okay sila at magkasama pa rin sila ni Ate Maricres, ni Ate Annalyn and Kuya Brian. So yung importante sa akin ng mga kabayan, no, hindi ko basta ang nakita ko na sa picture at video ay yung pedal nandoon, no, yung pedal po nandoon mga kabayan. So yung importante doon, kasi hindi sila makarating dito mga kabayan, hindi sila namasahe. May video. So sabi ko, okay, dala nila yung pedal mga kabayan, hanggat sinend sa akin yung picture at video ng mag-asawa na confirm na nandoon nga sila sa pangangalaga ng isang Good Samaritan po mga kabayan na nagmamagandang loob sa kanila, kumupkop. Dahil nung time na yon ay para silang basang sisiw po mga kabayan, no, na sobrang lakas daw ng ulan, and then nakita sila. Kaya ayun, pinatuloy sila doon sa bahay ni Kuya Ronnie de Guzman. So ngayon po mga kabayan, okay, sige, dahil pumunta kami doon, inikot namin, ang dami naming tanong doon, tanong dito, no, at sa wakas, hindi naabutan ng isang linggong pag-ibig po mga kabayan, ay may kumontak nga sa atin na si Kuya Ronnie na taga Bugalyon. And ngayon, yes, kasi sabi ko ni Kuya Ronnie na, Kuya, pupunta ako ngayon or bukas dahil gusto ko silang makausap kasi merong magandang offer para sa mag-asawa, no? May magandang offer para sa mag-asawa na kung saan ay doon pa rin sa Alaminos, na yung nabanggit ko, no, at napuntahan ko nung nakaraan, na dapat nung nakaraang linggo din po yan na mapuntahan natin, kasi super duper busy natin, at nung nakaraang araw lang nagkaroon ng panahon na mabisita natin ang lupa ni Brother Hill Prado, na nag-offer na sana kung pwede doon sila titira ni
Kuya Brian and Ate Annalyn, no, na napakaganda ng lugar po mga kabayan. No, napakaganda ng lugar. Na pwede silang tumira doon, na malaya, na makatulog, no, may peaceful po mga kabayan, dahil hindi na sila mag-iisip, ano kaya ito? No, palalayasin ba ako? No, kailan ako pwedeng manatili dito? Unlike doon sa lupa ni Brother Hel mga kabayan, makakatulog sila ng mahimbing kasi may basbas at hanggat kailan nila gustong tumira dyan. No, unless lang kung wala may ginawang hindi maganda, natural. Hindi lang si Brother Hel, kayo, ako, no, magagalit. Pero kung magpakita, kung ano yung nakita natin sa kanila ngayon na kasipagan at porsigido sa buhay, syempre walang magpapalaya sa kanila mga kabayan, no? Ang gawin lang nila doon, syempre manatiling malinis yung lupa, no? At kung anong gagawin nila doon, magpaalam. Number 1 yung respeto. At syempre ano bang pwedeng ibalik nila doon sa taong magandang binigay na opportunity po mga kabayan. Syempre yung linis-linis, manatiling malinis yung kapaligiran ng lupa na natinitirahan lang mga kabayan, at magtanim-tanim para lalong matuwa, no, yung may-ari ng lupa na nakita nila na nagpursige din sila sa buhay-buhay. Napakaganda ng site, no, napakaganda ng lugar na napuntahan namin noong nakaraan mga kabayan. Ang ganda. Kung ako mga kabayan, nako, big chick na. Wala na akong patumpik-tumpik pa mga kabayan. Ura-urada, lilipat ako, hakutin ko yung aking mga kagamitan na kahit magbarong-barong muna ako doon temporary mga kabayan. Ang importante ay may basbas, maayos, na hindi yung natutulog ka doon sa dati lang tinitirahan, hindi mo alam kinabukasan, ma-surprise ka na lang, nandyan na yung may-ari at palayasin, pagalitan ka pa, baka may kasuhan ka pa. So yun po mga kabayan, no, kahit papaano hindi na ako napaisip ng bonggang-bongga mula nung may nag-message sa akin at sabi ko lang, sige Kuya Ronnie, please, wag muna silang paalisin, kung maari dyan muna sila hanggat hindi ko pa napupuntahan. Kaya eto, puntahan natin, tiyakin natin, no, confirm natin kung talagang yung address, no, na dito sa Bugalyon na nandiyan sila ni Kuya Brian and Ate Annalyn, kung talagang nandiyan sila ngayon. Kaya tara mga kabayan, samahan niyo po kami na makita natin yung dalawang mag-asawa. So ayan po mga kabayan, nandito na nga po kami at hinahanap namin ngayon yung barangay na kung saan binigay po sa amin yung address. Siguro itong way yung napuntahan ng mga kabayan kasi si Kuya Brian kasi ay taga Paniki, Tarlac. Kaya dito sila dumaan, no? Ito yung daan na natumbok nila. So sobrang layo-layo ng kanilang nilakbay po mga kabayan, no? Napakalayo na po nito. So ito, tanong kami. Ano na po dito? Saan yung barangay hall po? So nagtatanong kami ngayon mga kabayan na Saan Dagor? kung saan yung Wala pa. Dito. address na yon na binigay sa atin. So bumalik tayo ng konti mga kabayan, lumagpas tayo. Tapos bumalik tayo dito sa rotunda. So sana po mga kabayan ay nandiyan lang sila, hindi umalis. Kung umalis man si Kuya Brian, nangangalakal malamang kasi hindi mapakali yun, okay lang. Napakalayo na talaga nito mga kabayan kung anuhin mo. Ronnie, Ay, si Lori ito. Opo, nandito na po kami ngayon sa Bugalyon, Kuya Ronnie. Dito kami sa may malapit sa Sabungan. Saan po kayo banda, Kuya? Opo, dito sa may Sabungan, sa may Sukuni. yung may
gate na Jero, dyan sa buwan, papuntang Sukuni. Opo. Oo. Pag ano mo, may makita kang akasya. Gate na yero na may akasya. Sa likod na daw. Hindi, sa, opo, pasok pa dito. Okay, sige. Atras. Babalik kami. Sige. Zero. Ito. Pasok Ayun na tayo? pala siya, oh. Oo. O, sabi ko na nga ba, dito lang yung mga banda. Siguro dyan sila nagpahinga. So, ayan po mga kabayan. Sabi ko na nga ba, dito no? Pero ang Pidal kasi ang inaano ko at tinitinan po mga kabayan. So, nandito na nga, no? Nandito na nga tayo sa lugar na kung saan ito yung nagkupkop at nagpasilong sa mag-asawa po mga kabayan. So, ito na siguro si Kuya Ronnie. Ay, siya na nga po yun. Ano kayo pressure bashing ko? Bisita mo ganyan. Hello. Hello po. Salamat. Diyos kung lumagpas po kami. Tulot ko sila. Diyan, sa may nagpahinga. Hindi, diyan sa gilid. Ah, dito mismo. Bali. Ah, dito sila. Bali. Pahinga. Paglabas ko, hapon na yan Opo. Hindi ko naman inaasahan na, lumabas po ako. Hindi, upo muna tayo dito. Hindi ko naman inaasahan na lalabas ako na lalapit sa kanila. Hindi naman ako. Opo. Siyempre, nasa loob na sila. Nagtaka po kayo na kung bakit pumasok. Hindi sila pumasok dito, doon sa kabila. Ah, sa kabilang side. Tapos sabi ko, Kasi may bakante po Ano dyan. nyo, sabi ko. Opo. Nangangalakal sila. Nangalakal pa kanina Ah, ito. Oh, sa katunayan para mga kabayan, Kaya nga talagang hindi mapakali si Kuya Brian. Ayan po yung mga kalakal nila. Oh, di ba? At ayun na yung Pidal. Oh, ito na. Hi, Pidal. Nakita din kita, hinahanap kita Oh, ayan, may karga-kargang mga yero mga kabayan. Ayan, sa katunayan kanina daw nangalakal pa. So ganyan nga kasipag yung mag-asawa mga kabayan. Talaga naman marunong sila sa buhay-buhay. At maraming salamat po Kuya Ronnie. Talagang naantig yung puso ni Kuya Ronnie mga kabayan na nakita sila dyan basang-basa sa ulan. Then kinupkup nga na dito kayo magsilong, dito kayo tumira, dito kayo matulog, ano. So ayan, kaya maraming salamat Kuya Ronnie ha. Thank you. Thank you. Kasi yung mga ibang tao, ang dami ko nga kinukup dito na pinapatuloy. Binigyan ko pa nga sila ng mga kanya-kanyang trabaho. Oh, wow, salamat naman Kuya. Sabi ko, Saan po sila natutulog? Sana sila ayaw nila. Sabi nila, dito na lang kasi mas tahimik po dito. Siguro sanay sila talaga kasi. Pero maganda rin dito. Kasi Ay, wow! ito pa nga yung mga kanila, may pilihan sila Wow, ang dati nakapidal mga kabayan, ito na ngayon yung kanilang sasakyan na sila nakatira ha. Kasi inoferan sila ni Kuya Ronnie doon pero ayaw, siguro mahiya din at saka mas komportable sila dito mga kabayan. Kaya dito na lang sila. Saka may sila. Oh, tinan mo, nandito pa yung mga gamit nila Kinikwento nila na ganito ganyan yan. Opo. Wow, salamat naman. Kulang ko sila ng moskitero, baka malabo. Kasi naiwan po doon Kuya yung muskitero nila. Nandoon lang po sa kubo-kubo nila. Kulang ko sila ng moskitero. Salamat ha, grabe. Kahit anong mga kabayan, meron pa rin tayong mga kabayan na tulad ni Kuya Ronnie na anytime, welcome at Ito sila, kumakain. kumakain. Mga ilang araw na po sila dito, Kuya? Linggo na rin po. Tama mga kabayan. Kasi nagulat tayo sa pagpunta natin doon. Nawala na, hinanap natin, lahat. Nagulat tayo at yung ating dalangin na mayroong tatawag sa atin at salamat sa pagkakataon na chinat tayo, nag-message sa atin si Kuya Ronnie. At natagpuan na natin, confirm na nandito si Ate Annalyn and Kuya Brian, pero nandoon pa daw sa atin nila at tatawagan ngayon ni Kuya Ronnie para makita natin sila. Ang ganda dito. Malamig dito. Opo. Diyan, may mga palistahan dyan, Nakita mo dyan. Ang ganda ng pwesto dito.
Hindi ko pa napalinisan. Ang ganda. Dito ko sana siya patutuloyin dyan sa taas. Ayaw po. Ayaw, maganda naman sa taas. Opo, at saka Kaya ano, lang hindi nasira yung mga wall, dito ko sana siya patutuloyin. Dito naman yung, kasi nabandona na rin ito eh. opo. Sayang, no? Ay, ayan, may CR sila. Dito ko sana siya patutuloyin. Kaya lang, ayaw niya, kaya pinagpalit ko sila ng iban, tao. Hindi makalat. Dito ko sana sila patutuloyin. Oh, ayan, okay pala dito. Hindi hamak na, mas okay dito po sana. Oo, kunting ano lang, linis sana. Kailang siguro ko nahihiya po sila. Kaya, di mas gusto daw nila doon. Yung bata na pinatira ko rin dito, kinupok ko rin, yan tumitira. Ay, Yan yung kinupok ko, pati yung mga matatangla dyan sa harapan eh. Hindi ko naman sila kamag-anak o kung ano. opo, salamat po kuya ha. Kasi, kaya ko naman, laging yung kwento, makatulong ba? Kahit hindi po kapamilya. Opo. Yan, palit. So, meron po kayong pala isdaan dyan. Oh, hindi ko pa. Ay, wow, ayun. Saka, wala pang medyo sapat na kapital. Kasi tatlo din yung college kong pinapaaral. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Hindi ako, nag-ano ako ng mga lupa, pag-ayos ng lupa, pagpilipit Oh. ng mga lupa. Opo. Oh, ang laki pala nito, kuya. Oh. Nandun pa yan. Wow. Ayun, may ano Dito pala. napakalamig dito kahit doon. Naku, napakaganda nito. Kung malinisan to, Opo. Napakaganda nito, kuya. hanggang doon Oh, wow. Talagang mayroong daanan ng sasakyan. ito, mga palitdaan. May mga laman po, kuya. Oh, may mga laman pa. Hanggang doon yan. Maluwag po. Oh, maluwang. Ang laki. Kaya lang wala pang sapat na kapital. Opo, ayan, sus ko. Mukhang mag-i-enjoy din sila dito ni Kuya Brian and Ate Annalyn. No? Pero sabi ko nga po, mga kabayan, bahala sila magde-decide. Nung kuwan, nakita ko. Ngayon, medyo Kumusta naman po sila dito, Kuya Ronnie? gumanda nga yung mga... Gumanda na ngayon yung mga itsura nila. Opo. Kuwan, oo. Ngayon, nag-excel sila doon sa ate ko. Ah, wow. Wala, ate. Sa Lumagi. Oo. Pandara di Brian Tansikin eh. Si... Ay! Hello, Nay, Nalin. Hi, Ate Annalyn. Ano yan dito si Kwan? Kasi natamunari. Oo. Hello. Wow, ha? Nasaan ka na ngayon? Nandito kami kay Kuya Ronnie. Andun sa ate ko. Andun kina ate ko. Enjoy Oh, mukhang nag-i-enjoy ka. Ah. Oo, usap tayo. Halika muna. Mag-excuse ka muna. Aba, mukhang dunyang-dunya ka na ngayon, ah. Asan kayo? Sa Lumage? O sa Kayanga? Hi po. May raditan magano? Ha? Wala kami ditan magano? Sige. Sige. Talaga, along the highway lang yun. Nagpapahinga sila. May, dyan po pala sa likod, sa may bakante po sa Sa gilid. gilid. Ay. Nakita ko sila. Dungis-dungis nila eh. Siyempre, naglakbay po sila ko ng ilang araw po kaya. Layo-layo. Ang layo-layo. Galing dito. Tapos nung buwan, nakita ko sila. Bumili muna ako ng pagkain ng manok. Sabi ko, yung si Ivan, yung bata ko. Kaya lang, parang hindi ako mapakali. Parang tinutulak na akong lumabas. Eh di lumabas na ako. So, pagbalik ko, dito na ako sa lube. Bakit ko pa sila binalikan? Eh, medyo umulan. Yan ang tinda nyo, sabi ko, natakot pa nga sila eh. Ako sabi nila, nagkakalakal kami. Eh, nakita ko yung sitwasyon nila. Yung tulda lang na kulay blue. Opo, opo. Dinala po nila. Nagluto sila ng kain. Kumakain sila kanin eh. Saka, Ah, nagluto sila ng kanin, kuya. Kumbaga parang tumayo sila ng, nagtayo sila ng barong-barong. Kanya. hindi, mali. Temporary lang. Ah, Tapos na kuwan,
Sabi ko, kung gusto mo, doon ka muna. Kung tignan mo yun, kung gusto mo para hindi kayo mapasa. Opo. Sabi ko. Kaya, tinignan nila. Sabi nila, sige na, maganda pala dito. Sabi niya, di subukan nyo lang kung sakali magustuhan nyo. Kung hindi nyo magustuhan, di pwede naman kayo maghanap. Tama, opo. Tapos naikwento nila na ganito ganyan. Di-search natin para makausap nyo kung sakasakali. Sabi ko. Kaya nag-message po ako. Nagulat kami, kuya. Nagulat ako pagdating ko doon. Wala ng bubong. Wala ng mga gamit. Binalikan namin sa tulay lahat. Pero sabi ko, ay, okay. At least nakapag-message pa rin sa atin si Kuya Ronnie na nandito lang pala sila. Diba, nagkakalakal sila. Minsan, pinagsasayin sila dyan sa sabungan. Nagbabalay. At least mayroon din silang ano, kuya, may pinagkikitaan sila. Marami silang pwedeng pagkikitaan, kalakal, sideline dyan sa sabungan, nandito ngayon kay ano. O di ba marami siyang ano, Kapatid ko, pag magpapalinis, tinatawag sila. tinatawagan ako. Oh, wow. Sila, nire-recommend Opo, ako. wow, so nice. So nice. Dito naman, kahit pa paano, sabi ko sa kanila, 3 days naman tayo makakain sa isa. Tama, opo. At kumikita pa sila, kuya. Kumikita pa sila. Makita mo sila ngayon, maganda na yung ayos nila. Kaysa nakaraan. Oo, layo na. Yung mga andyan nga, mga taga-Bigos yung mga andyan eh. Nung una, Meron din po dyan, kuya. Pinupuk po sila dito. Iilang po. Pati nga yung mag-asawang matatanda doon, pinupuk po rin dyan eh. Kasi nakasama ko sila nun sa transaksyon. Nakita ko yung kalagayan, doon sila sa tulay. Yung parang ganyan din. Sabi ko, kaya lang, sabi ko, hindi sa akin yun ha. Sabi ko, yung lupa na yun. Opo. Sa akin ko, sabi ko, sakaling kailangan na nila, Tama. sabi ko, pero 20 years na ako dito, sabi ko. Oo, parang naman akong pamilya sa kanila, magkait naman sila. Hi, Kuya Brian! Kaya sila, Kumusta? Bagong gupit ka ngayon ha. Guhapon natin ngayon ha. Ha? Hi, ate. Magandang hapon. Oh, ang ganda mo na ngayon ha. Ha? Ano